Pero ano po masasabi niyo dun sa incumbent ngayon, like si Mayora Hani, na hindi po ba kayo satisfied katulad ng, ay naningiti si Sir? Sabi ko sana, Parang yung taga Manila. may you be able to take it properly. Because I tried reminding you, you did not listen to me. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Shout out po sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. At mabuhay po kayong lahat, mga Iskonians. Alright guys, so ang topic natin po today's video, dating Mayor Lito Atienza, pinayuhan pala guys, itong si Mayora, na sabi niya, huwag ka nang tumakbo, umatras ka na, ayahan mo muna si Isko, di ba? Tapusin mo lang yung kanyang termino, 3 terms ulit, bumaba ka muna saglit, pagkatapos ni Yorme, ikaw naman ang magiging mayor. Pero guys, hindi rin nakinig itong si Mayora, ang tigas na ng ulo. Kasi guys, mamaya papakita ko yung video ha. Ito pa lang si Mayora, ang nasa isip pala niya, mahal siya ng Manileño. Maraming sumusuporta sa kanya. Kaya talagang nagmatigas daw siya. Kaya sabi ko daw niya kaya dating Mayor Lito Atienza, hindi, tatakbo ako, kailangan eh. Yung parang ganun ba? Kaya ano sabi ni Mayor Lito Atienza, iba yung naririnig ko. Kumbaga, inano niya na guys, nireal-talk na niya, pinarangkahan niya na. Iba yung naririnig ko eh. Kasi malaking expected sa iyo ng mga tao. Kasi nga, di ba? Yung pinanggalingan mo, si Yorme. At si Yorme, siya yung nagpanalo sa iyo. Di ba? Siya yung nagpanalo sa iyo at nambunga sa Enzo Manileño. Dahil nga, maganda yung pinakitang record ni Yorme. Di ba? Kaya parang kabaligtaran, di ba? Guys, yung sinasabi nila Crocs, di ba? Sila Chihuahua, sila Benny Abante, ang pangit na sinabi sa kanila. Pero itong si Mayor Atienza, alam niya na si Yorme ang malaking tulong kaya nanalo ang buong Asenso Manileño. Totoo naman yun guys. Totoo yung sinabi ni Mayor Lito Atienza. Talagang si Yorme, isa sa mga nagpanalo. Diba? Pero siyempre dahil nga nagmatigas ito si Mayora, pilit pa rin lumalaban. Yun na nga guys. Siyempre, itong bang, sa tingin nyo ba, itong si Mayor Lito Atienza, credible ba na magsabi ng gano'n, di ba? Siyempre, naging mayor din yan. Hindi na rin naman matatawaran ang kanyang record. Wala rin naman yung bad record o corruption na nangyari nung siya mayor. Napaganda niya kahit pa paano yung Maynila. Di ba? Siguro, nararamdaman din niya bilang isang dating mayor yung sitwasyon dito. Kaya 'di ba kanina sinasabi daw ni Mayor, kailangan ako ng tao. 'Di ba? Maraming suporta sa akin. Siguro ganun yung sinasabi niya, pero iba nga. Iba nga ang naririnig ko. Dahil mula dun sa napakataas na expectation ng tao, 'di ba? Sa ginawa ni Yorme, guys, 'di ba? Sa mga naglalaki ang condominium, binondominium, hospital ng Maynila, 'di ba? Yung mga world class na public school, kalinisan, peace and order, lahat na. Talagang namayagpag itong si Boss White. Di ba? Nung panahon niya kaya maraming bumilig. Kaya nung pagbaba niya at itong si Mayor Lacuna na pumalit, marami na talagang na-disappoint. Lalo na sa panahon ngayon. Di ba? Dahil talagang harapan ng maglalaban. Di ba? Nakikita na natin. At bukod dyan, tama ba itong si Mayor Lito Atienza sa kanyang naririnig, di ba? Na iba, mukhang ayaw na sa kanya ng mga tao. Anong patunay yan guys, di ba? Kahapon, bilang natin. Back to back, lahat ng survey. Di ba? Kahit kilalang survey, hindi masyadong kilalang survey. Isa lang. Sobrang layo. Di ba? Sobrang layo ng lamang ni Yorme kay Mayor Hani Lacuna. Kaya sana kung nakinig lang siya, di ba? Ito yung sinasabi ko dati.
kung bumaba si Mayora, siya lang ang mag-a-adjust at saka itong si Yul Servo. Tapos yung buong Ascenso Manileño, buo pa rin guys. Hindi sila maglalaban-laban. Pero yun na nga, ang nangyari, nagmatigas nga itong si Mayora. Akala niya siguro talagang kakayanin niya itong si Yorme. Pero lumalabas na nga sa survey, landslide, di ba? Wala talagang panama. At itong si Spam Versosa, meron ding advice. Dahil tinanong din guys, sa kanyang interview, ano pong masasabi nyo kay Sam Versosa na laging namimigay ng ayuda at na talagang nakikipagbakbangan dito kay Mayor Isko. So ano sagot ni Mayor Lito Atienza? Wala namang kapanapanalo yan, di ba? Kung ako sa kanya, tumakbo muna siya ng counselor, di ba? Para makilala na. So tama naman guys. So narito guys, panoorin niyo po mismo. Medyo medyo mahina lang yung boses sa pag-interview, pero maintindihan niyo naman guys. Kaya tuloy-tuloy lang tayo guys. Isang patunay ito na talagang sobrang lakas, bagamat anak nga niya, di ba? Sabihin ng iba, hindi, bias yan kasi anak niya si Chi Atienza. Hindi nga, mayor nga siya, di ba? Naging mayor siya dati, alam niya yung pakiramdam at may experience siya dyan. Nararamdaman nila kung gusto sila ng tao o hindi. Kumbaga dito kay Mayora guys, nagbubulag-bulagan na lang to para lang lumaban dahil nga nasa kanya ngayon ang trono ng City Hall, di ba? Kaya tingnan natin kung uubra pa hanggang sa umabot ang May 2025 election. Alright guys, so like, share, and subscribe po. Huwag niyo kalimutang mag-comment guys. Nandiyan ang suporta natin, mga simpatsya nyo, para lalong maraming bumoto kay Yorme, di ba? Para masigurado natin na mananalo siya sa 2025 election. Alright, so ganito naman po. Abangan nyo susunod kong vlog at pagpalain tayo na po may kapal. Manila, God bless. So narito na po, panoorin nyo yung video. Mo yata ang mayoralty race ngayon. Hindi. Nakikita mo, mananalo sigurado. Sigurado. Dito store. Kasi malaki naman ang lamang niya. Ganon. Laki-laki. Recent survey. Lahat ng survey na nakita mo, 80-85%. Sobre. So hindi yung incumbent. Yung incumbent, Ang ano po niya, di ba, tama ba? Anak niyo po ba yung kanyang Vice. vice mayor? kung susurvey yung kanyang vice mayor na anak ko, si Chi, she will make a good life. I can assure you, because she was a good daughter. Pero ano po masabi niyo dun sa incumbent ngayon, like si Mayora Hani, na hindi po ba kayo satisfied katulad ng, ay naningiti si... Sabi ko sa kanya, Parang yung taga Manila. may you be able to take it properly. Because I tried reminding you, you did not listen to me. I tried guiding you, you did not listen to me. Now you're about to suffer your consequences of your action. Pero ano po masasabi niyo rin? Kasi sinasabi nila na parang may word si Yorme kay Mayora Hani na hindi na siya tatakbo or something. Sinabi, pag kayo matagal na kayo sa politika, maintindihan nyo. Wala naman yun sa politics. Pag nanalo ka na, naniwala ka na. Maniwala ka na nung sa nagtitinda dyan ng tao. Kung maganda sana pamumuno niya sa Manila, pwede pag-usapan. Kaso makikita niyo yung taga Manila, maganda ba? Malinis ba? Maliwanag ba yung Manila? Diba? Kinausap si Hani ba bago magkampanya. Sabi ko, isipin mo po niya, malaki ang expectation ng mga tao sa'yo. Hindi ka naganda. Hindi, naganda ako dito. Hindi lang naririnig ko eh. Pupunta ako sa mga barangay, malooban, marami silang reklamo. You did not do your own work. So you don't need to fight the score. He was the one who made you mayor. Remember, don't forget that. Now that he wants to go back to his position, bigay mo. Then sabi mo sa kanya, pag ayaw mo na, ako naman ulit. Lalaputin yung aking panunungkulan.
Yun ang tamang reaction. One step backwards, two steps forward. Hindi yung kailangan labanan mo yan. Hindi kailangan. Huwag gagastos na malaki. Magpapakapagod ka. And I also care for you because you have been a very, very service-oriented mayor. But not many people accept that. They look at you and they ask the question, she did not do it wrong. No, I did. Dito, I did. Whether you did or not, huwag ka nalang ako. I want to save you from a very sad feeling. Pero nag-file na siya, di ba? Sir? At the time, di ba? At the time. Kala ko today. Puro, I'm talking about 5 months ago. At sinausap ko ni Cisco. When you talk to her. Sabi ko, Cisco, baka pwede mo kayo maglaban ni Ani. Kaya kung hindi na siya tanaw mo, hindi, magkakampi kami all the way. At pwede ba ang mga kung parang ibibigay mo ulit naman sa kanya? Oo, nasa pag-uusap yun. Magkaibigan mo kami. Kaya, tingin ko, medyo naging masyadong mapuso. Kaya. Ani. Pero si Kung naganda siya, malalaman ko yun. Hindi ko siya kakausapin pagkatumuloy. Kung handa. Sa disco, ano masasabi mo sa laban? Sa laban nila, Sam disco, Sam Rizota, and John. Sam de Soto. Hindi, si Kong Sam naman. laban yun. Walang laban. Walang laban. 1:1. Ayaw ko kay Sam. Makuha muna ko siya. Kumbaga mas start. Pero Pakilala ka sa Maynila. Eh, nakikilala ka as Sam Spam Versosa. Panes-spam ang pinamimigay. Silimon. Eh, pakilala ka na service-oriented ka. Yun ang payo. Kung magalit siya, bahala ka na. pero sabi po nila, minsan pagdating ng election mismo, may mga surprises. Minsan, Alam ko yun, I am practical enough to consider that. But I tell you, Scope is a very good politician. Very good. Tanangin mo ako, paano ko alam? Ako rin na nag-training siya.